Gaano ka madalas o gaano ka kadalas magsimba? Gaano ka kadalas pumunta sa church at umattend ng mga gatherings na tungkol sa Panginoon? Ang makakasama natin ngayon, aba, nagsisimba daw siya, nagcha-church daw siya kasi required. Kasama natin si Miss Gladys Mabini, isang broadcaster. Ngayon po siya ay station manager ng ilang mga radyo natin station sa bahagi ng Oriental Mindoro. So ang radyo natin ay 100 at mahigit na mga radyo natin station sa buong Pilipinas under Manila Broadcasting Company, at proud na nire-represent namin ito dito sa ating programa. At isa nga si Miss Gladys Mabini sa mga station managers ng radyo natin sa Calapan, Oriental Mindoro, radyo natin Pinamalayan sa Oriental Mindoro, at radyo natin sa Bongabong, Oriental Mindoro. At yan at marami pang iba ang ikikwento niya sa atin, pati na rin ang buhay pagsisimba. Welcome Miss Gladys, and ito, welcome sa ating Changed by Faith segment. Maraming salamat at isang ngang karangalan ang maisama sa listahan ng iyong mga i-interviewin. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano mararamdaman ko dahil masanay ako na ako yung nag-i-interview. 'Di ba? Sa akin manggagaling ang tanong, pero to God be all the glory for this opportunity to be here sa program na ito. Ayun. Ikaw naman daw ang, kumbaga, time mo naman na ikaw magbabahagi ng inspirasyon. Of course, nagagawa natin yan every day sa ating segment, sa ating pag-perform ng ating sinumpaang tungkulin at saka sinumpaang profesyon na binigay ni God sa atin. Pero ito yung pagkakataon na talagang makapagbigay tayo ng inspirasyon in terms of paano ba kumilo si God sa buhay ni Miss Gladys Mabini. So, na-mention ko kanina, ikaw ay kabahagi namin sa radyo natin nationwide under Manila Broadcasting Company. Ang hindi lang ang boses, ang pangalan na Gladys Mabini, naririnig, napapanood na rin yan. So, ikaw ba talaga ay true-blooded radio personality, media practitioner? Ibig sabihin talagang you are crafted for this industry? I believe so. In fact, ang aking paniniwala, ito talaga yung calling ni Lord sa buhay ko. Ito yung very first job na meron ako, pagdi-DJ. So, maaga ako na nag-start bilang DJ, pero walang anyone from the family na nasa ganitong industry. I'm the first. Ikaw lang? Ako lang. Okay. Oo. In fact, yung kurso ko, yung Bachelor of Science in Development Journalism, pinili ko siya kasi walang masyadong math. Diba? Relate. Walang masyadong math. Naghanap lang ako. Pero even nung high school pa ako, mahilig na talaga ako magsasali ng mga competitions at the same time yung mga pagsusulat. So, parang dun ko nakita yung gusto ko yung ganitong work. Hilig mo? Hilig ko. But at the same time, naging masaya nga ako dahil konti yung kanyang mathematics. So, kaya ko siya binorsu. Non-quota. Oo, Non-quota yung course. Oo. But at the same time, habang inaaral ko siya, doon ko talaga na-feel na yun yung gusto ni Lord din for my life. Okay. In fact, kahit na marami na rin naman akong industriya na napasok, hinanap ko pa rin siya. Kumbaga, gusto ko pa rin siyang balikan. Okay. Yung timing, hindi lang dun sa time na gusto ko. Pero kung ano yung gusto ni Lord and yung nangyari sa buhay ko, mas maganda pa. Okay. Kumbaga, hindi ko na-imagine na ibibigay niya, but ibinigay niya. Yun. So, unang exposure mo sa siguro radio station, dito ba sa Manila o sa probinsya Probinsya. ka unang nagsimula? Sa probinsya talaga ako dahil nung time na yon nagsisimula ang radyo natin, 1997. Okay. No, so yung time na yon inisip ko na try ko kaya, 'di ba? Tapos hindi ko naman nakalain na papasa ako. Nag-audition ka ba bilang DJ? Nag-audition ako bilang DJ. Tapos yung training pa, nung time na yon alam mo yung bibigyan ka ng news Script. article na in English, tapos isasampa ka nila doon mismo na magbabalita ka, diretso mo siyang itatranslate into Tagalog or Impromptu. Waray. Oo, Okay. ganon. Pumasa naman ako. So, at an early age talaga, yun.
nag-start ako mag-DJ. So ito ay sa radyo natin? Radyo natin TV Albay. Yun yung Sa very first Albay. na assignment ko. Doon ako Okay. napunta. Okay. After that, ayun, nag-aral ka din, di ba? Nag-undergo ka ng college degree na may kinalaman sa journalism or Mhm. communications. Mhm. Okay. So nagtrabaho ka na DJ, Mhm. writer, Mhm. producer at Mhm. lahat. Pero at some point, di ba, ikaw ay napunta rin sa public service or ikaw ay naging under sa isang local government Yes, yes. office? Oo. This was like after mga 5 years na Mhm. nasa broadcast ako. Tapos sabi ko, parang gusto ko mag-explore. No? Mhm. Saka nung time na yon hindi kalakihan yung sahod ng pagiging OIC ng mga Mhm. radyo natin. Tapos, syempre, may family na. So, inisip ko na dapat siguro tignan ko rin yung ano pa ba yung Ibang meron. opportunities. Oo. So, kasama doon sa napuntahan ko is ang mag-serve sa government service. Mhm. So, na-appoint ako. Una, parang naging secretary ako ng city administrator sa city government of Muntinlupa. Mhm. No? Then after that, na-promote ako, naging OIC ako ng Department of Agriculture ng city government of Muntinlupa. Tapos, Mhm. there came a time pa na 2 department ang pinahawakan sa akin. Mhm. Ang isa is yung Early Childhood Education Division. Nag-OIC Mhm. din ako doon. So, yung mga daycare, parang principal ako doon Okay. sa division na yon. Yun. So, by that time, umalis ako 33 years old sa government Mhm. service. I tendered my courtesy resignation nung time na Mhm. yon. Yun yung pagbalik ko naman sa broadcast. Okay. Nakabalik ako sa radyo natin. Okay. So, Mhm. nagsimula sa broadcast, sa media, 5 years. After Mhm. that, nag-transition ka to, Mhm. sabihin na natin, corporate or public service. Mhm, Nagtrabaho ka sa mhm, public mhm. service. Ilang taon ang inilagi mo doon sa public service? 10. Tagal. I mean, sa government service, almost 7 years, no? Mhm. Pero yung wala ako sa broadcast, mga 10 years na wala ako. Mhm. Doing, sabi mo nga, expansion of knowledge, of experiences. Mhm. So, na-enjoy mo rin naman. Oo, marami akong natutunan. Mhm. Marami akong natutunan. In fact, nung time na yon, Miss Chess, nung time na yon, ang iniisip ko talaga, ini-imagine ko sa sarili ko ay, doon ako magre-retire. Gusto kong Okay. i-pursue yung government service. Mhm. Kasi natutuwa ako na gawin yon. Kasi damang-dama ko na makabuluhan yung ginagawa ko. But, alam mo na, may ibang plano ang buhay. Yun nga, at 33, nag-resign ako doon. Pero iniisip ko na manatili sana doon hanggang retirement. And after retirement, I'm going back sa broadcasting. Mhm. Kasi gusto ko pa rin siyang gawin. I-pursue. Gusto ko siyang i-pursue. Mhm. Saka yun talaga yung feeling ko na nilagay din ni Lord na gusto kong gawin. Kaya lang, nung time na yon, nung mawala ako doon, bagaman masakit, nung umalis ako doon, bagaman masakit, ang na-realize ko was, ginawa lang siyang training ground ni Lord sa akin. Mhm. Kumbaga, kung na-imagine mo yung balde na merong gripo na tuloy-tuloy na tubig, parang pinuno lang ako doon. Okay. Para yung pag-apaw na yon, mas marami pa. Kung ano yung natutunan ko doon, ma-share ko siya ng buong buo Mhm. sa mga iba pang tao, hindi lang doon sa department ko, hindi lang doon sa city government where Mhm. I was, 'di ba? So, yung mga natutunan ko na yon, I was able to share sa mas marami pa dahil nga binigay ni Lord yung radyo natin. Mhm. And then later on, nabigyan din ako ng pagkakataon sa DCRH na ang lahat ng yon, alam ko, si Lord din ang nagbukas ng daan for me. Mhm. So, Yun. noong mga panahon na yun, at lalo na, being the Gladys Mabini that we know, personally know, no? Bilang isang station manager, lahat, planchado mo na dapat yan, di ba? Planado mo ang lahat ng bagay, even yung pagpasok mo, ilang years, plano mo na yan, hanggang dito ako, tapos lilipat ako dito ako magre-retire. Anong nangyari at ano ang naranasan mo? Ano yung experience nung feeling mo na-cut short yung plano mo na, Lord, di ba pag-retirement, tsaka pa lang ako babalik sa, Oo. sa broadcast? Bakit tapos na? Nung time na yon, I have to admit masakit. Masakit sa akin, especially na hindi na rin naman basta-basta yung sinasahod. Nung time na yon, malaki na siya. Dahil hepe ka ng isang department. Yeah, oo. Dahil happy ka na eh. Kumbaga, yung rate mo, hindi na siya pang rank and file. Hindi na biro ang... Oo, hindi na rin biro yung tinatanggap sinasahod. mo nun, okay? At the same time, the benefits that you have, 'di ba, from the government, hindi na siya
Hindi na siya madaling Not of bitawan. anything else dahil Oo. ngayon may mga naririnig tayong kung ano man about Oo, public oo. service ano, pero 'pag nagtrabaho ka kasi sa government, Mm. nandiyan din talaga ang buhos ng mga benefits kasi, Yes. government ang kumbaga you are working for the government. Yes, Mas magandang oo. benefits. Maganda maganda kasi 'pag sa government, of course, 'pag may posisyon ka, 'di Mhm. ba? At the same time, yung rata mo, yung representation allowance, transportation allowance mo, Mhm. meron kang mga allowances sa mga committees na member ka. Mhm. So 'pag pinagsama-sama mo 'yan, Mhm. malaki 'yan. Okey. So nung mawala 'yun, siyempre masakit sa'kin. In fact, I think 'no, nag-go through din ako ng depression nung time na Hindi ka 'yun. ready? I was not ready. Kumbaga mahal ko yung ginagawa ko, eh. Kasi nung time na yon nasa ESED ako, Early Childhood Education Division. Mahal ko Mhm. yung mga kasama ko, 'di ba, Mhm. naka-build na kami ng community, ang dami-dami naming projects. Mhm. Yung mga bata na yung mga estudyante namin, kumbaga mahal ko na yung department na Mhm. yon. It was not easy, 'di ba? Hindi madali sa'kin. Ang nagpakalma lang sa akin nun is yung fact na hindi ako iniwan ni Lord, hindi niya ako pinabayaan. Alam mo kung bakit? Kasi nung time na yon, nung makita ko na, shucks, mukhang kailangan kong mag-courtesy resignation, Mhm. kumontak ako sa radyo natin and Mhm. si boss, Mr. Dicena, nagkausap kami, sabi ko, "Boss, mukhang kailangan ko mag-apply, kailangan ko ng trabaho." And then ang sinabi niya lang sa'kin, "Wave come, let's talk." Mhm. Sabi niya, nag-usap kami. So, June 30, nag-end yung kontrata ko with the government. Mhm. By July 1, nasa radyo natin na ako. By July 13, ni-launch na yung BFF na kasama kita. Yun na Mhm. yun. So, imaginein mo, hindi talaga ako nabakante. So, very quick ang transition. Very quick. Mhm. Unlike sa mga iba kong kasamahan na medyo nag-struggle talaga sila kung paano tatayo ulit. Mhm. 'Di ba? Yung sa akin, plinansya lahat ni Lord Mhm. yun. Kaya yung pain, napalitan yun ng joy, napalitan Mhm. yun ng gratitude. Kasi kahit na mahirap yung sitwasyon, nakita ko kung paano gumalaw si Lord. Mhm. Kung paano ang mga plano niya is really for your good. Mhm. So nakita ko yun, eh, dahil heto nag-launch na, may program na, hindi ko naramdaman na nawalan ako. Mm. Saka somehow, yung finances naman, kumbaga may negosyo naman kami aside ako bilang nagtatrabaho, may business naman ang husband ko. Mhm. Kumbaga 'pag pinagsama yung naipon, naka-sustain Sustained kami, oo. naman, Hindi kami okey. pinabayaan ni Lord. Totoo yung Oo. sinasabi sa Bible na 'pag nasa kanya ka, hindi ka magugutom. Mhm. Literal, hindi kami nagutom. Mhm. As in, provide niya kung ano man yung kailangan namin. Okey. So, Mm. may difference kasi ang magtrabaho ka, you work for the government Mhm. and working for a private company. Right. So, Mm. without us comparing yung mga amounts, pero, para lang makita natin ano yung adjustment na ginawa. 4 times ba, 3 times ang nawala sa'yo, and how did you deal with that adjustment? Kasi may mga anak, tama ba? Mhm, May mga mhm. anak, may mga, properties ba na sinu-sustain? Paano Mhm. niyo pinagdaanan yung phase na yun? Yung 'pag sinabi natin sa finances siguro, baka magulat lang yung iba. Pero I have to admit na 'di ba nga, hindi naman 'pag compared yung sa posisyon ko nga kasi na yun, Mhm. hindi na nga siya basta-basta. So, 'pag sinabi natin na papasok ka sa corporate na nagsisimula ka, maliit Mhm. talaga yung 'pag pinagkumpara mo, Mm, 'di ba? Parang mhm. just around 10% of what you used to Whew, receive, 'di ba? okey. So parang gano'n siya. Mhm. Pero papaano ba kami naka-sustain is actually BFF, ako din iniisip ko 'yun, eh, kung papaano nga ba. Basta ang alam ko lang sa buhay namin 'pag kailangan na namin, Dumarating. dumarating yung provision. Mhm. May negosyo kami yung sa husband ko, naging supplier kami ng mga billboard, mga tarpaulins, Mhm. ganyan. And we're paying, ang laki ng mina-monthly namin for all the machines na meron kami, mga Mhm. tarpaulin machines na mga malalaki. Ang naaalala ko, every time may pupondohan kaming tseke, alam mo ginagawa ko? I go inside the room at sinasabi ko, "Lord, may tseke ako na kailangan mag-good bukas. Hindi ako Mhm. puwedeng mapahiya, you have to provide." Mhm.
And the Lord provides, Kumbaga you May mga challenge. tumatawag, Gladdy, may cheque ka dito, may collection ka sa ganito, papuntahan mo. Nabubuo siya. So, Mhm. yung even nung wala na ako sa government, tas we have to give up that business, Mhm. nakita ko kung paano si Lord nag-provide. Yung mga time, mahilig ako sa kooperatiba eh. Nung Mhm. time na may work kami, we have this business, nagbi-build ako ng finances, nagbi-build ako ng share. Mhm. So lahat ng yon talagang nagamit namin nung time na wala na ako doon sa Mhm. posisyon na yun, umalis ako sa posisyon na yun. Okay. 'Pag Yeah. kinikwento na lang natin ang mga problemang dumaan na nalagpasan na natin, parang Mhm. madali na lang sabihin, madali na lang ikwento. Pero Mhm. during that time, was it really challenging or hard na nasanay ka sa ganito, kumbaga very comfortable? Nagkaroon Mhm. ba ng discomfort or uncomfortable feeling at some point? Oo naman, kasi siyempre nung nasa government, 'di ba, tas may sarili kang service vehicle, eh, may sarili kang Mhm. driver, 'di ba? Nandun yung benefit na kapagka you don't feel well, Mhm. tatawag ka lang sa ospital ng Muntinlupa, 'di ba? Mhm. Tapos tutulungan ka nila na maka-secure ng room kasi kasama 'yun sa benepisyo mo, eh, 'di Okay. ba? So yung payment nun, may benefit din na kasama. So yung pagdating dun sa adjustment ta's wala ka na, mahirap siya, Mhm. 'di ba? Mahirap siya kasi magda-drive ka mag-isa. Mhm. Tapos Muntinlupa to Pasay, malayo. Mhm. Tas bagong driver ako, 'di ba? Okay. Tapos you have to do it on your own. Mhm. Pati yung adjustment na by this time, 'di ba, yung mga anak mo, lahat, kumbaga yung aasahan mo. Siyempre, ang pera, ano siya eh, universal currency siya, 'di ba? Mhm. Kahit nasaan ka, kailangan mo siya. Pag medyo nacha-challenge ka na, mag-struggle ka, 'di Mhm. ba? But again, siguro iba lang talaga yung aking pananaw, iba lang siguro yung faith ko talaga kasi ang sa akin tinitignan palagi, "Lord, dinala mo kami sa ganitong situation, Mhm. bahala ka magtawid sa'min." Mhm. Gano'n yung sa'kin. And nung time na kumbaga umalis ako dun sa government service na tinuturing ko na talagang bread and butter namin nung Mhm. time na yun, 'di ba, dahil empleyado, may inaasahan ka, 'di ba? At the Mhm. same time yung business din namin, Mhm. yung mga anak ko magka-college pa lang. Naku, ayan na. 'Di ba magka-college pa lang Mhm. sila. So iniisip ko, anong gagawin ko? Paano? Papaano? Mhm. But then again, si Lord ang nagpo-provide, Mhm. eh. May mga projects na napupunta sa'min, Mhm. kahit nung nagradyo natin na ako, biglang merong mga clients, 'di ba, na nako-close mo yung deal, ta's Mhm. meron kang mga endorsements, 'di ba, na Mhm. binibigay Bigla na si lang Lord. Biglang dumarating. dumarating Mhm. na ako din, sabi ko nga sa mga anak ko, sa family ko, sa husband ko, it really is all because of God. Mhm. Hindi sa'min yun, hindi dahil magaling ako or kung ano man. Mhm. Ang paniniwala ko, even up to this time, ang lahat ay dahil mabuti ang Diyos. Mhm. Even yung time na nag-surgery ako, 'di ba? That Mhm. was just 3 months ago. Talagang nakita ko kung paano niya kami tinawid. Mhm. So, time and time again, kahit nasaan kang posisyon ng buhay mo, Mhm. nasaang season ng buhay mo, nasaan ka man, LGU ka man, Oh, private ka man, abroad ka man, or dito sa Pilipinas, kung ibe-bless ka ni Lord, ibe-bless ka ni Lord. He Kung 'di will. ba, kung ipo-provide yan ni Lord, ipo-provide yan ni Mhm, Lord. mhm. Dumating ba sa point, Miss Gladdy, na I think yung transition kasi that was so sudden because hindi mo ang tenure sa government, hindi mo masyadong matatansya because of change of power, Yes, change of administration. Mhm. So doon ka ba hindi naging masyadong ready? Sa transition na yun, Mm. oo. Hindi ko siya masyadong inisip. So Mm. hindi mo Na siya darating inisip. pala yung point na Oo, yun. na kailangan mong harapin yung season na yun ng buhay mo, 'di Mhm. ba? Na yung buhay pala, seasonal din talaga siya. Hindi siya forever Hindi ganyan. siya walang bagay na nananatili. Mhm. Kaya kung may panahon man na nahihirapan ka, season lang yon. Lilipas at Mhm. lilipas 'yan at pupunta ka dun sa next phase Mhm. ng buhay mo. Katulad ng nangyari sa'kin. Pero Okay. siguro, ang importante,
na meron tayong paniniwala at pananampalataya na kahit saang season ka man ng buhay mo, Mhm. pagkasama mo ang Diyos, hindi ka dapat na matakot. Mhm. Hindi ka dapat na mag-alala. Bakit? Kasi na-figure out na niya yan bago ka pa niya dinala dyan. Mhm. Ako sa akin, ganun yung aking panuntunan sa buhay Mhm. ko. Yun talaga yung masasabi ko na nangyari sa buhay ko. Na despite of all the highs and lows, the ups and downs, nakita ko na it's really the Lord Mhm. na nagsusustain sa akin, sa family namin. Siya talaga Mhm. nagpo-provide ng lahat. Totoo. At Mm. ang kamay ng Panginoon, minsan daw mas nararamdaman natin, ang boses niya, Mhm. mas naririnig natin kapag nasa ganyan tayong mga Yes, transitions, 'di ba, Miss true, Gladys? true. So, lahat ng napakinggan mo noon sa pagsisimba, pag-attend sa church, doon mo na biglang Bumalik. bumabalik sa'yo. Yeah. Pero dati, ang kwento mo yata, nag-church ka every Sunday. Oo, bawal mag-absent. Kasi laking lola ako eh, Okay. 'di ba? Kami naman, protestante na talaga kami. Mhm. UCCP yung family namin. Kumbaga we're a family of pastors actually. Mhm. So, ang pag-church, ang Sunday school, requirement Matic siya. na yun. Matic yun, automatic yun. Pag Sunday, kailangan mong magbihis, kailangan mong mag-attend ng Sunday school, kailangan pupunta ka sa church kasi kung hindi, papaluin ka ni lola. Mhm. Papaluin ako ni nanay. So, naging, parang more on requirement siya sa akin. Yung Nung panahon na pagpunta, yun. yes, oo. Pero syempre, lahat ng natutunan ko, lahat ng naipunla sa akin na word ni about the Lord, Mhm. no? Hanggang ngayon, gamit na gamit ko siya. Pero masasabi ko na talagang nagkaroon ako ng personal relationship with the Lord when I was 19 years old. Okay. I was invited to a church. Tapos yung church na yun, nakikita ko, nag-altar call sila. So pag nag-altar call sila, pag nilihans na, natutumba. 'Di ba? So yung pag natutumba, iniisip ko, ayokong pumunta dyan sa altar call. Baka matumba ako, nakakahiya. Mhm. 'Di ba? So dahil nga protestante kami, meron akong youth pastor na tinawagan na ganun ba talaga dapat? Natutumba ba talaga dapat pag Mm. nililihans? Ang sagot niya sa akin was, dapat hindi kasi you're receiving power. Okay. Ganon. Okay, so hindi talaga ako dapat na matumba. So, Pero parang na-conscious ka sa ganun na, na-conscious ako sa ganon. okay. Pero dahil nung time na yon, syempre, kaibigan mo na yung mga pastor sa church na yon Mhm. na ina-attendan ko, parang 7 to 10 members lang kami. There was this Sunday na tinawag ako Mhm. para ipag-pray. Mhm. Alam Sa mo, harap. sa harap. Habang naglalakad ako dun sa harap, pinagpipray ko, Lord, Diyos ko, wag mo akong patumbahin. Ganun ang sinasabi ko. Wag mo akong ipapatumba. But you know what? Nung nasa harap na ako, and then nung ilihans ako, I had this feeling na hindi ko ma-explain. Pero yung peace na naramdaman ko nung Mhm. time na yun, I cannot explain. Tapos biglang ang liwanag ng, sa akin to of course, we have different experiences kung paano natin Visions. na-meet si Lord. Mhm. Ito yung sa akin. Mhm. Na-feel ko na ang liwaliwanag ng buong paligid ko. Okay. And then the next words na narinig ko sa sarili ko was, Lord, let me stay. Let me stay. Hindi ako natumba. Mhm. But I really love the feeling na binabalutan ako ng super maliwanag. Tapos yung peace na yun na naramdaman ko sa puso ko. Hindi mo na-experience before? That's the very first. Hindi na siya nasundan. Pero enough yung experience na yon para maging ganito kalalim ang faith ko sa Panginoon. Mhm. Kasi without that experience, sa lahat siguro ng nangyari sa buhay ko, bibitaw ako eh. Mhm. Pero dahil dun sa experience na yon, pag binabalikan ko yon, nandun yung peace. Kasi alam ko na totoo yung Diyos Mhm. na pinanampalatayaan ko. That was your first real encounter. Yes. Tapos yun na yung nag-sustain sa akin sa mga sumunod. Kasi ngayon, mag-50 na rin ako. Mhm. Time na yun, nasa 20 lang ako eh. 'Di ba? So, ilang dekada na kaming magkasama ni Lord. Lagi mong binabalikan yung experience na yun. Binabalikan ko yung experience na yon. Pag sinasabi ng iba na baka naman ano lang siya, parang isip ko lang. Mhm. Sa akin hindi eh. Mhm. It was a real experience na hanggang ngayon nagsusustain sa akin to continue to have faith. Mhm.
anuman ang season ng buhay ko. Mhm. After that experience, ano na ang nagbago sa pag-attend mo every Sunday? Iba na siya. Kumbaga, excited ako mag-worship Mhm. kasi alam ko na yun lang yung pwede kong ibigay. Yung pag-worship lang. Mhm. Everything sa buhay ko, lahat yun galing na kay Lord. Ang pwede ko lang ibigay is ang pagsamba ko. Kapag Mhm. kinakantahan ko siya. Kapag nagli-lift ako ng hands ko. Mhm. Kapag inilalakasan ko yung boses ko because I want to sing to Him. Excited ako na gawin yon. Why? Kasi alam ko na yun ang yung pwede kong ibigay. Mhm. Yung ibang bagay, hindi galing sa akin yun. Hindi ko pinaghirapan yun. Hindi yun sa lakas ko. Lahat yun inalaw kasi ni Lord na maranasan ko, ibigay sa akin. Kaya meron ako. Ang pwede Mhm. ko lang ibigay is ang worship. Kaya ang Sunday sa akin is napaka-importante. Mhm. Banal siya na araw for me. Alam ng pamilya ko, ng mga anak ko, ng asawa ko, na kapag ka-Sunday, automatic yan. Dapat we go to church. Mhm. Kasi yun yung panahon lang na masasabi mo na, Lord, here I am. Mhm. Use me. Diba? Ngayon ba nagme-make sense sa'yo, Miss Gladdy, na nung panahon na ikaw ang bata, yung ginagawa ni Lola o ni Mama, parang ako na yata yung gumagawa sa mga anak ko that it is a must. It is. Ngayon ko na-appreciate yung ginawa nila noon Sa'yo. sa akin. Mhm. Kasi yung pala is, hindi yun requirement. Yun ay para maging maayos ang buhay. And Mhm. until now, kahit yung lola ko wala na siya, damang-dama ko na patuloy na tinutugon ng Lord ang panalangin niya for me. Mhm. So yung prayer, yung prayer, dahil minsan meron tayo na kapag ka pinapanalangin, 'di ba? Bakit ang tagal mo, Lord, ibigay? Mhm. Huwag kang mag-alala. Kasi may appointed time si Lord. May appointed na araw para ibigay sa iyo 'yon. Mhm. Sa akin it happened so Mhm. many times. Mhm. Kailangan lang manalig ka. Patuloy ka mananampalataya na, Lord, you know what's best. Kasi kapag nananalangin ka, tas alam niyang hindi naman makakabuti sa'yo, hindi niya talaga Mhm. ibibigay. Pero Oo. mas may mabuti siyang ibibigay. So you do not lose hope. So may mga bagay na pinapadaan ka ni Lord sa mga bagay na yun na Mhm. minsan hindi mo naintindihan bakit ba ako kailangan mag-church? Bakit ba ako kailangan Mm. magbihis every Sunday? Ang sarap Mm. matulog. Mm. Or ang sarap magbakasyon kasi nga Sarap pagod. magpahinga. Ang sarap magpahinga. Pero nagme-make sense ngayon na lang. Yeah, totoo. Saka nagpapasalamat ako na naging ganon. Ginawa Mhm. nilang Na requirement pinilit for me. ka. Ginawa nilang requirement for me. Kasi lahat pala ng natutunan ko sa church, Mm. kakailanganin ko sa journey na ito Pero ng that buhay. time, naririnig mo lang yun. Even the verses, you don't Mhm. memorize. Parang akala mo naririnig mo lang, hindi Mm. pumapasok sa'yo. Mhm. Nakakalusot pala. Oo. Kapag ka itinanim na ni Lord sa puso mo, 'di ba? Nandiyan na siya eh. Kapag kailangan mo biglang parang stock knowledge, Mhm. biglang lumalabas, maaalala mo, ano Mhm. bang promise ni Lord sa akin about this thing, 'di ba? Tas, okay. Ganon. At Mm. the same time, dahil nga doon sa mga naranasan ko, natutunan ko na to really trust the Lord fully. Mhm. Na, Lord, okay, ito po ang gusto ko. Pero kung ano yung gusto mo, tulungan mo ako na tanggapin yon. Mhm. Kasi pwedeng ang gusto ko hindi pagbigyan. Mhm. Pero kung hindi man pagbigyan, it's either to protect me Mhm. or kasi mas may magandang bagay na gustong ibigay sa akin. Mhm. Kaya ganun ang nangyari. May ganun Oo. na ako ngayon. Dati kasi hindi eh. Ang sa Okay. akin, pag gusto ko to. Lord, kailangan mong ibigay. Ganon. Mm. After how many years ng relationship namin ni Lord, Mhm. nag-iba na rin yung, kumbaga nag-mature na rin yung aking Mhm. relationship na yon with Him. Okay. Yan yung mga ginamit mo, binaon mo sa mga transitions ng buhay, di ba, na pinagdaanan mo. Mhm. So yung transition sa finances, sa provision, Mhm. nagta-transition yan eh, di ba? Pero paano dinil ni Lord sa'yo yung transition naman ng sense of responsibility, yung ego, yung ano, kasi galing ka na sa pagiging boss eh, Mhm. chief, Mhm. hepe ka ng isang Mhm. sabi mo nga, Mhm. BFF. Hahawi ang daan pag mayroon akong pupuntahan. Kahit gaano ka-traffic, importante ang pupuntahan. Mhm. Kumbaga, people make way for you. Mhm. Paano ka nag-transition na, ito ang mensahe ni Lord, ipabalik kita from scratch. Mhm. Dahil may iba akong plano sa'yo. How Mhm. did you deal with that?
Siguro nung time na yon ay tinanggap ko na lang siya ng buo. Kasi wala kumbaga saan ako pupunta? Hindi man ako makapag-apply sa corporate. Hmm. Ang sasabihin nila masyadong mataas ang sweldo mo para sa'min, 'di ba? Private, oo. Hindi namin Kaya. kaya, oo. So, natutunan ko din na tanggapin talaga yung will ng Panginoon. Ang nagpalakas sa akin noon was, nung time kasi nabanggit ko nga na gustong-gusto ko yung ginagawa ko dun sa last department where I was, 'di ba? Ang nakita ko dun, dahil minahal din ako ng mga kasama ko dun eh. Talagang iyakan to the max yun na maghiwa-hiwalay kami. Ang nakita ko dun, yung purpose ng Diyos, like, Gladdy, transition na to eh. Kumbaga, yung natutunan mo dito, ia-apply mo sa mas malaking setting. Hindi ko pa alam no na mapupunta ako sa radyo natin. Nung nasa radyo natin na ako, tas as I was doing yung maraming shows, di ba? Programs. Yung mga programs na yon. Tapos may mga feedback na from people na ganito mo ako natulungan. Alam mo yung effect ng sinabi mo, ganito sa akin. Doon ko na-realize na, okay. So, ganito sinabi ko kay Lord, BFF. Sabi ko, okay Lord, okay, dito na ako Lord, pero bahala ka sa sweldo. Bahala ka sa pangangailangan Bahala namin ka sa sweldo. pinansyal. Bahala ka sa sweldo sa akin. Bahala ka sa pangangailangan namin. And true enough, hindi siya nagkulang. Okay. 'Di ba? Ngayon, 2 na sa mga anak ko ang nag-graduate ng college. 'Di ba? Tas yung 2 ko nasa college na rin. Pero hindi ko inakala na mapapag-graduate Tapos ko na nasa sila. radyo natin ako. Oo. Ang unang exposure ulit ni Miss Gladdy Mabini, kaya BFF ang tawag niya sa akin at BFF ang tawag ko sa kanya. Dahil yan ang unang programa pinagsamahan natin nung bumalik ka. Best Friends Forever. That's the very first program, July 13, 2013. Dahil nauso yata yung term na yan nung Oo, mga nung panahon na yon, yung BFF na Mhm. yon. Tayo lang naman, walang makakalabas, walang makakaalam. Magkano ang allowance na binigay sa'yo nung panahon na yun? Pwede ko bang sabihin dito? Pwede yan. I was receiving like, parang time na yun, parang started 5,000. 5,000. 5,000. Pero nung time na yon, every Saturday lang yung program. Pag tiningnan mo ba, Lord, makakabuhay ba to ng pamilya na Yes. magkokolehiyo? Oo, tapos syempre, panggasolina mo lang Yes. yun eh, 'di ba? At saka noon panahon ng BFF, wala pang Zoom, wala pang pre-taping, lahat yon live. Totoo. So kailangan talaga pupunta ka. Personal mo na gagawin yung program. Oo, because you do what you want, 'di ba? Yes. You love what you do. And you trust God na ipoprovide mo, Lord, yung mga pangangailangan ko. At hindi talaga siya nagkukulang. I mean, importante yung nauunawaan natin yon. Importante na tinatanggap natin yon na hindi siya magkukulang. Kasi kung laging iisipin mo na kung ano lang yung nakikita mo, kakabahan ka talaga, matatakot ka na talaga ba? Pwede ba kami mabuhay dito? Pero hindi eh. Kapag nagtitiwala ka kay Lord, He finds ways Oo. para ibigay sa'yo yun. Nagsimula ang BFF year 2013. 2013. So, more than 10 years. Yes. 'Di ba? More than 10 years after, si Gladdy Mabini ay ngayon ay station manager na ng ilang mga 3 station. radyo natin stations in the provinces. Specifically yung sa Oriental Mindoro na Calapan, Bungabong at Pinamalayan. So, ang blessings ni Lord, kaakibat din ng progreso, 'di ba, na napagdaanan mo throughout this years, nakasama ka ng radyo natin. Ang mga anak nakapagtapos na rin ng pag-aaral. 2 na sa mga anak ko, yung eldest ko is an environmental sanitary engineer, and my second is multimedia arts graduate, no? And yung eldest is from TIP, yung second is FEU. Ang third ko is now an international student sa Australia. And yung bunso ko is third year college naman sa Perpetual Health School, University. Kung iisipin ng mga listeners natin, followers natin, or viewers natin, paano nangyari yun? Nag-start ka sa ganito, pero lahat yun miraculously pinoprovide ni God hanggang sa ngayon. Yes. Totoo.
ako din 'pag binabalikan ko hindi rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Mhm. Pero wala namang imposible kay Lord, eh, 'di ba? Lahat ng meron sa mundong ito, kanya, eh. Mhm. Kailangan lang you ask kung ano yung kailangan mo at paniwalaan mo na ibibigay niya, Mhm. 'di ba? Kasi kung ang hiningi mo ay naka-align sa will niya Mhm. para sa buhay mo, ibibigay at ibibigay niya. Mhm. Naglagay siya ng araw kung kailan yun matutupad. Mhm. Kailangan mo lang maghintay at patuloy na mag-hold doon sa promises niya Mhm. na ang panalangin mo ay yes and amen kapagka naka-align yun sa will niya for your life. Mhm. So sa akin, yun yung nangyari. 'Di ba? Yung mga panalangin na yun, lalo na ng isang magulang dahil sino bang magulang ang Mhm. magdarasal ng hindi mabuti para sa kanyang mga anak. Oo. Pero dahil nga magulang ka, 'di ba, ino-honor ni Lord yung panalangin mo for your children. Mm. So ganun yung nangyari sa'kin. Ayun. At sa mga transitions in life, Miss Gladdy, isa yata sa pinakamaituturing natin na malaking blessing ay yung support system ng family. Paano Hmm. mo i-describe na God has blessed you with a beautiful family? Kasi yung mga anak ko, masunurin, eh. Hindi sila sakit sa ulo. Mhm. Kumbaga yung children ko, yung love nila for me, dama ko sa aming 'Pag mag-asawa. sinabi mag-church ha, gayak-gayak ha. Kumbaga very close-knit kami as a family dahil malayo kami sa mga relatives. Mhm. So talagang kami lang, kaming mag-asawa and our 4 children. Ang pinagmamalaki ko is yung mga anak ko, lalo na nung nag-aaral na sila, Mhm. alam nila yung boundaries. Alam nila yung pwede nilang gawin, alam nila yung hindi nila puwedeng gawin. Mhm. So, yung mga anak ko, hindi ako nagkaroon ng problema na mga nag-addict na anak, 'di ba, or Mhm. nabuntis ng maaga. Hindi ako nagkaroon ng ganoong And you challenge. consider it a blessing? It is a very big blessing. Kasi Mhm. nakita ko yung sa iba, eh, 'di ba, na bagaman they have it all, pagdating sa Mhm. mga anak, nagkakaroon sila ng Yun yung challenge. challenge Sa nila. akin kasi, lumaki din sila sa church. Siguro masasabi rin nila yung feeling ko na naging Mhm. requirement din sa'kin na kailangan nating mag-church 'pag Mhm. Sunday. Pero yun nga, ang naging bunga is yung faithfulness ni Lord na bantayan din ang kanilang buhay Mhm. habang nasa amin Mhm. sila, gano'n. Sabi din nila, behind every successful man is a supportive wife. Mhm, But behind the successful Gladdy Mabini, mm. Is a tignan mo daw yung supportive tignan husband. mo daw yung asawa. Oo. Kasi yung asawa ko naman, siya yung aking yung sinasabing, "The wind beneath my wings." Ang asawa ko yung believer ko talaga. Hmm. Yung kumbaga, minsan nagdududa ako kung kaya ko. Mhm. Pero 'pag sinabi ng asawa ko na, "'Di, try mo, me. Kaya mo 'yan." 'Di ba? Siya yung number 1 avid fan ko. Mhm. Sawang-sawa na nga daw siya sa boses ko, eh. Kasi kahit saan siya magpunta naririnig niya. Pumunta siya sa bahay, mga Mhm. radyo. 'Pag pumunta siya sa sasakyan, boses ko pa rin dahil Mhm. naka-tune in, 'di ba? Mhm. So, pero still nandiyan siya. Siguro yung support system ko with my husband is hindi siya ordinary. Hmm. Binigay din siya ni Lord para tulungan ako ma-achieve yung gusto kong ma-achieve. Kasi kung Mhm. pareho siguro kaming malakas yung personality, magka-clash kami. Pero Mhm. dahil yung asawa ko yung nandyan, kumbaga the wind beneath my wings, Mhm. siya yung ginagamit ni Lord para magkaroon din ako ng strength na magpatuloy. And my Mhm. children, of course, Oo sila yung naman. nandyan. At kung akala mo minsan na okay na ang lahat, settled na ang lahat, naku, nag-undergo ka daw ng isang major Mm. surgery. Yes. Yes, it was a brain surgery and that was 3 months Ago. ago. Oo, 3 months ago. Tapos, siguro yun yung nakakatakot na karanasan. Pinaka-nakakatakot na karanasan ko. Kasi hindi mo alam what will happen. Mhm. Especially nung dinisclose ng doctor yung mga risk. Mhm. Like, kailangan akong i-intubate. Kasi baka Mhm. makalimutan ng brain ko na huminga. Mhm. I may have a heart attack during the procedure. Mhm. Tapos sinabihan ako na
baka idiretso ako ng ICU Mhm. after the surgery. Tapos, 5:00 ng madaling araw ako kukunin sa room para i-transfer sa operating room. Mhm. By 3:00 naririnig ko na kailangan akong kuhanan ng blood type kasi baka mag-bleeding. Mhm. Kailangan mag-transfusion. Okay. 'Di ba? Alam mo, nung time na yun, BFF, gusto ko na magpauwi sa asawa ko. Sabihin sa kanya na, "Dad, gising ka, uwi na tayo." Parang ayoko na nito. Parang hindi ko to Mhm. kaya. Feeling ko Mhm. mamamatay na ako. Natakot ka? Natakot ako. Kahit pala na matagal ka ng Christian, Mhm. matagal ka ng may relationship with the Lord, pag nandun ka na sa moment na yun, hindi pala siya ganun kandali tanggapin na mamamatay ka na. Masishake ka pa rin. Masishake ka pa rin. Tapos it was really a very intense spiritual battle. Mhm. Kasi the whole night, wala akong tulog. Iniisip At mo? ilang dekada na akong Christian, pero hindi ako makabuo ng verse Mhm. sa mind ko. Mhm. In fact, yung last hours before the surgery, parang nag-SWOT analysis ako ng gagawin ko. Mhm. 'Di ba? Tapos, in my mind, yung mga narinig ko sa doktor na ganito, ganyan-ganyan ang pwedeng mangyari sa'yo, syempre nakakatakot, 'di ba? Mhm. Pero sabi ko sa Lord, "Okay God, papasok ako kasi alam ko kasama kita. Mhm. Magpapa-opera ako kasi kung ito yung paraan to be an inspiration to other people and for you to be glorified, Mhm. then okay, Mhm. papasok ako." So, yun yung nagpakalma sa akin, although wala talaga akong tulog. Mhm. Kinalma ako nun, tas nakarating kami sa operating room, pinasok ako ng 5:00 in the morning, Mhm. walang katao-tao, at 6:00 saka lang dumating yung anesthesiologist, parang 4 sila. "Hello, Dr. Valenton." Mhm. Yan, so siya yung lead nung team. Tas ang una niyang ginawa, lumapit sa akin, tas sabi ko sa kanya, "Doc, kinakabahan ako." Tas ang Mhm. sabi niya sa akin was, "Normal yan na nararamdaman ng mga Mhm. nasa sitwasyon mo. Don't worry. Ang gagawin mo lang is matulog ka para sa amin. Do not Mhm. overthink dahil trabaho namin yon." Mhm. Tapos sabi niya sa akin, "May gusto ka bang pakinggan?" Mhm. And I said, "Doc, gusto ko worship music." So, the whole hour habang naghihintay kami sa neurosurgeon, Mhm. it was a worship song. Mhm. As in, nag-e-echo siya sa buong operating room. Yon. Tapos Mhm. pagdating nung doctor, 7:08, no, para silang iisang katawan na nag-move lumapit sa akin, Mhm. tapos ni-recline na yung surgical Mhm. table. Tas heto na, 'di ba? Tas nilagyan na ako ng, what do you call it, yung dito. Tas Mhm. bibilang ka ng 1, para 2, Tapos tulog 3, na? tas tulog ka na, hindi mo na alam yung Mhm. mangyayari sa'yo, 'di ba? Sa akin, nung time na yon, nung nilalanghap ko yon, 1, 2, 3, yung millisecond ng 3 and 4 hindi ko na nabilang. Pero yung in between ng 3 and 4 na yon, I heard yung small still voice na sinasabi, ang narinig ko, ang sabi, "Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan." And then, blackout. Mhm. Wala na akong alam. 4 hours after, 4 hours after, nandun na ako sa recovery room. Mhm. Pero disoriented pa ako. Mhm. Hindi ko alam, 'di ba? Alam mo yung unang gising ko, if you can imagine yung someone na nasa ilalim ng pool, tapos para kang inangat na, umangat yung katawan ko from the bed. Tapos Mhm. narinig ko yung nurses, "Ma'am, ma'am, 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 bawal pa kayong umupo." Oo. Tapos pinagtulungan nila akong ihiga ulit. Mhm. Yung feeling ko kasi nung time na yon, para akong nakalubog sa Tubig. tubig. Tapos kailangan kong gumanon para ako makahinga. Tas, opera. Hindi mag-register sa akin na inopera Mhm. ako. Siguro mga 3 to 4 minutes bago ko tuluyang naalala ulit na, "Oo nga pala 'no, Mhm. inopera nga pala ako." So, So, tsaka nag-sink in sa'yo na, saka nag-sink in sa akin na tapos na. natapos na ang operasyon at Mhm. buhay ako. Ang una kong pinakiramdaman, ginalaw-galaw ko yung bibig ko. Kasi Mhm. 'di ba sabi, baka ilabas ako ng naka-intubate. Mhm. Hindi ako naka-intubate, tapos walang transfusion, Mhm. hindi ako na heart attack,
At At hindi kasama ka namin hindi ngayon. nakalimutan ng brain ko na huminga at kasama ninyo ako Live ngayon. and alive. Kaya sabi nga ni Lord sa kanyang word, may promise siya sa atin, Deuteronomy 31:6. Be strong and courageous. Di ba huwag ka matatakot? Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God will be with you. He will never leave you. He will never forsake you. Amen. Yan yung huling sinabi niya Yes. bago ka matulog. So at peace ka. At Mhm. ngayon nga, Miss Gladys, kasama ka namin. At siguro mas marami pang kwento ang... Sabi nila gano'n, no? Pag binigyan ka pa ng second life, another life, Mhm. may mga ipapagawa pa si Lord sa'yo. Ano ang Mhm. mensahe mo para dun sa mga followers ni Miss Gladys Mabini, sa Mhm. mga nakasama ni Miss Gladys sa Mhm. local government service at sa Mhm. mga nakilala ka Mhm. as Miss Gladys Mabini? Continue lang sa buhay na kasama ang Diyos. Sabi nga, ang pinaka-importanting desisyon na pwede nating gawin in this lifetime is kung tatanggapin mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior. 'Di ba? So, hanggat kasama mo siya, ano man ang meron sa buhay, makakaasa ka na makakatawid ka, malalampasan mo yan. Kasi mahal ka niya eh. Kumbaga, binigay niya lahat sa'yo. As long as alam natin yon na kaya niyang ibigay sa atin ang makakabuti para sa atin, malaking kabawasan yon sa mga alalahanin natin sa buhay. So, siguro sa mga nakikinig sa atin ngayon, yun ang isang bilin na gusto kong iwanan na sana hindi nila makalimutan. To continue living with God, na umaasa, nagtitiwala na may Diyos na nagmamahal sa'yo, sa akin, sa ating lahat. Kailangan lang tanggapin natin ang pagmamahal na yon at mamuhay tayo ng pleasing sa Kanya. Kasi syempre, lahat naman ay mamamatay. Ang pinaka-importante is pag namatay ka, saan ka pupunta? 'Di ba? Yun ang dapat na pinaghahandaan natin. Lahat ng meron tayo ngayon, it's fleeting. 'Di ba? Matatapos, mauubos, mawawala. Pero yung eternal gift ni Lord sa atin na eternal life with Him, yun ang pinaka-importante sa buhay. Paano binago ni God at binago ng pananampalataya niya sa Panginoon si Gladys Mabini? Kung noon requirement ang pagpunta sa Sunday service at ang pagsisimba, ngayon iba na. Maraming salamat, Miss Gladys. Welcome always. Ayan, nakasama po natin si Miss Gladys Mabini, nawa na-inspire kayo at marami ring natutunan. Kaya kung kayo'y nasa portion o nasa phase ng buhay ninyo na kailangan ko bang magsimba? Bakit ko kailangan gawin to? Or nakokonsensya dahil hindi nakakapagsimba every Sunday or parang feeling malayo na kay Lord. Tuloy lang. Tuloy Sabi lang. ni Miss Gladys. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla dito sa Changed by Faith. Kapartner po natin ng MX3 Natural Supplements.